pa ng upuan. Yeah. Wala namang bagyo, laging delay. Yeah. So ito na. Mga kababayan. 'Di ba, Ma'am Eileen? Nasunog na yung prito niya. Nako. Oo. So ito mga kababayan, merong panibagong abogado si Digong. Nako, panibagong bayarin na naman ito. Kung magkano yung binabayad niya kay 40 million a month kay Nicholas Kaufman. So 80 million ang babayaran niya kay Jacob. So ito. Isang veteranong abogado sa International Criminal Court ang nadagdag bilang tagapagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong kinakaharap nito sa ICC. Batay sa updated na dokumento ng ICC, magsisilbing associate counsel ni Duterte si Attorney Dov Jacobs na isang eksperto sa international criminal law. Sa kanyang LinkedIn account, mayroon ng 15 taong karanasan sa international criminal law at human rights si Jacobs. At nagtatrabaho bilang defense trial lawyer sa ICC at assistant professor sa Leiden University sa the Netherlands. Mismong ang lead counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman ang humiling na makasama niya bilang associate counsel si Jacobs. Naku mga kababayan, may panibago na namang abogado si Digong. Oo, sino na naman ito? Mga kababayan, sinong abogado na naman ito? Oo, si Jacobs na naman daw at si Nicholas Kaufman. Panibagong sasakit na naman ulo ni Digong nito. 40 million nung una, 40 million ngayon, 80 million a month. Putang ina, ubos ang ninakaw nito. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, sa tingin niyo ba talaga mananalo si Digong kahit 100 abogado ang bayaran niya dyan? Alam niyo kung ako ito real talk lang. Kung ako hindi ko na pagastusan si Digong. Karo ba, Migalab shout out. Kung ako total mamamatay na lang din naman yan, matanda na, amoy banig na, naihi na sa salawal, maigit na nga sarili kumut-kumutain na nga yan Huwag nyo nang pagastuhan. Tingnan mo ang daming pera. Alam nyo yung estimated, sabi ng Rappler, yung una niyang abogado si Kaufman, 40 million a month. 40 million a month. Tapos magdagdag pa ng another, 80 million pesos a month. Ubos ang mga pera nyong galing sa bayan yan. Alam nyo, instead na igastos nyo dyan kay Digong, wag nyo nang pag-aksayahan ng panahon yan. Total, mamamatay na lang din naman. Para na lang yan sa sunod na henerasyon, sa mga apo, sa mga anak na lang yan. Sayang yung 80 million a month kung 3 taong kang manigas dyan. Kung 30 years ka manatili dyan, i-divide mo yung 80 million a month. Abay, malaki-laki. Malaki-laki. Ibigay nyo na lang yan sa mga apo ninyo, Digong. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon na magastos ka pa abogado dyan. Ibigay mo na lang yan sa mga apo mo, ipamana mo na lang yung mga pira-pira kung saan nyo galing yan. Oo. Diba? Magkano ba? 144 million bayad sa lawyer ni Duterte. Diba? 144 million ba? Pagkakabasa ko dati, 40 million total, mamamatay na lang din naman yan, maghihingalo, ilang araw na lang naman yan dyan. Huwag nyo nang gastusan. Oo. Yung pera na igastos nyo, bayad sa abogado, ipamana nyo na lang yan sa mga apo. Total, yung apo ninyo magiging politician. Sa bagay, magiging politician lang din naman. Tapos may confidential fund na naman ulit. Hindi na kailangan pala. Negosyo yan If you want to become a rich immediately, you can go to politics. Politics is the best way to make you rich. If you want to become a billionaire immediately, nako. Diba? Sabi ko sa inyo, huwag nyo nang paggastusan yan. Total, mamamatay lang din naman. Total, hindi naman abutan 2028 yan. Gigo lang din naman. Hindi paggastusan yan, Diyos ko. Hayaan nyo na mabulok yan dyan. Iuwi nyo sa Pilipinas, iuwi nyo dito, bangkay, pantay paa, o di kaya, durug na. Pulbo na yan. Huwag nyo na paggastusan, sayang-sayang lang kayo. Oy, Ma'am Bit M, maraming salamat, Ma'am Bit M, sa yung 1,000 yen super sticker. Thank you so much. Diba, Ma'am Arlene Pabular?
Total, mabubulok na din naman yan. Mamamatay lang din naman. Huwag nyo nang gastusan. Ipamana nyo na lang sa apo nyo yan. Malay nyo, may anak pa si Kitty, may apo pa, may anak pa si Sarah, si Pulong, si Basti. Siyempre, ipamana nyo na lang. Total, mamamatay na din naman yan si Digong dyan. Gagastusan nyo pa milyon-milyon. Ngayon, mapaghalataan tuloy kayo ng tao. Wala naman itong mga negosyo, pero ang mahal ng bayad ng kanilang abogado. Napaka-imposible naman na yung abogado ni Digong libre. Hindi naman pau yan. Aba. Diba? Maniwala ba kayo ng abogado dalawa ni Digong libre yan? Walang pau sa Netherlands. Sa Pilipinas lang may pau. Tapos magdagdag ka ng abogado, sayang lang pera nyo dyan. Hindi naman mananalo yan, mamamatay lang din naman yan. Sayang-sayang. Huwag nyo nang gastusan yan. Alam nyo, ang gawin nyo dyan, bumili na lang kayo ng porcelain na garapon. Yung lagyan ng kanyang abo. Mamamatay lang din naman. Gagastusan mo pa. Hindi libre abogado dyan. Walang pau dyan. Di sana si Acosta na ang pumunta. Si Bato, upaw. Maniwala pa ako. Mahal ng abogado. Magkano na naman to? Panibagong abogado. Putang inang yan. Huwag mo nang gastusan. Mamatay lang din naman yan. So ito na, mga kababayan. Ito advice ko lang huwag nyo nang pagastusan si Digong na abogado-abogado na yan. Bakit? Hindi naman mananalo yan, tapos mamamatay lang din naman, gasayang lang kayo ng pera. At ngayon, pag hinalaan pa kayo ng taong bayan kung saan galing ang pera na gagastusin nyo dyan sa pang-abogado kay Digong, magkano lang naman ang sinasahod ninyo? So, ibig sabihin, nagkatotoo nga ang sinabi ni Trillanes. Napakarami talagang pera ni Digong. Biruin ninyo. 2 abogado, milyon-milyon a month. Saan galing? Kung magtagal si Digong dyan ng 6 na buwan, 6 na buwan, divide mo yung 12 sa 6 months. Tapos i-times mo yung million a month. Putang ina. Ang tanong ngayon, saan galing yung pera? Kaya pag hihinalaan kayo ng tao niyan, huwag nyo nang abogaduhan yan. Total, mamamatay lang din naman. Questionin kayo ng tao niyan. Kung ako, butante, saan pala galing ang pera ng mga Duterte? 2 abogado. Yung isang abogado, euro euro. Ang halaga nila, euro. Magkano ang euro? 60 pesos, 50 pesos, 58. Mas mahal pa sa dollar. Ngayon, sasabihin ng tao, saan galing ang pera ninyo? Diba? Ngayon ang sasabihin ng tao, saan galing pera nila? Napakaraming pera nila. Diba? Saan galing ang pera nila, Ma'am Nirisa? Ngayon, ang isipin ng tao, ay, totoo pala. 69 pesos ang euro. Ngayon, sasabihin ng tao, totoo pala yung sinabi ni Trillanes na marami silang pera sa bank account. Kasi marami silang pambayad sa abogado. Magkano? Estimated ng abogado nila. So tapos na tayo dyan, mga kababayan. Dito tayo kay issue. Bago ako mag-end bago ako